is your last from your Pinoy media? What is your good advice to the Filipino people around the world that's coming here for September during the presentation of legal case of the former President Duterte? Yeah, we just have to remain optimistic, and prayers are very powerful. And just be here. The family and my father is very thankful for all that you've shown and all the efforts that you're doing to bring him home. Yeah. So, Kalois, Ginoo, basig, makaulit yun akong amakan. Yes! Yes! Excited! Tungod ninyo sa Shout out us reaction vlog, YouTube channel. Please like and subscribe. Mabuhay kayo. So pasok pamilyang Basti Duterte guys, yung po si Kitty. Sila lang siguro magdalaw kay Tatay Digong. Siguro sila Kitty. Papasok ni Basti Duterte ngayon guys. Sa kanyang pamilya. Kani haramin tinawag. Ayan guys, maayong hapon sa panahon. Dagag tao ron po. Related. Tapos na? Wala pa! Ako nag-rate ni Mayor sa kuwan sa Katie na Ayan ang ating gwapong Mayor Basti Duterte in Duterte Street. Kumusta si Tatay Digong? Hello, sir! Hindi na kumuta ba kung pumutang na, pili mo. Mangutana sa amin o sa kanta. Pwede duha, kanta. Ay! Napagkatawa ni Mayor. Sa kimligo dress na pagkaway. Nahihitim! Kuyanton. Start na rin. Start na. Mayor! Okay, simulan natin ha. Hello po, Mayor. Kumusta po ang pagbisita po ngayon kay PRA? Ganun pa rin. Masaya na malungkot. Kasi nakikita ko pero hindi po makasama pa uwi. So, mixed emotions. Ganun. Same as usual. Pero kung ano lang naman din talaga, iisipin natin paano sa kinuha, at kung sinunod ba yung legal na proseso, yung pagkakalagay niya dyan sa ICC, pwede ka naman maging optimistic. Problema, tingin ko talaga nitong ICC sa political tool. It's not really an institution. Ewan ko lang ha. Ewan ko lang. Kasi in the first place, hindi talaga nila bubuksan yung mga pintuan nila dyan sa detention center nila. Anomalous yung pagkakakuha ng tao at pagpasok dyan. May mga irregularities. So yeah, masaya naman malungkot. Kumusta ang health ni Tatay? Kumusta po yung health ni PRA? Yung health niya, kung may mga 80-year-old kayo na mga nanay o tatay na lolo o lola, tapos ilagay nyo sa detention center na walang kasama. Ganon yung kalagayan nila. So you just imagine, so you put the 80-year-old individual without anyone, without a clear reason, then that would be the state of that individual. So may ano talaga yan. It will affect you. Imposible. Kahit sino naman siguro. Even kahit mga bata. Pag nilagay ka dyan tapos walang ayos na yan.
So kayo, may mga ano man kayo, mga magulang kayo na 80 years old, mga grandfather and grandmother. Kumusta po yung pagkain niya, Mayor? Nakakakain Hindi ko alam talaga. Siyempre, sinasabi niya naman ang pagkain siya. So, pero, you can just, imagine, gamitin niyo lang imaginasyon niyo, then you would probably, somehow get an idea of how someone would feel na pinasok yung tao doon. Hindi, walang ano eh. Kasi supposedly, he was supposed to dadaan siya ng local courts. So, walang sinunod na protocol. proper procedure. Sa palagay niyo po, Mayor, magkaka-uwi pa ba si Kagad Picon sa Kung objective yung ICC talaga, yung ano natin, argument on jurisdiction, what else? Yun, yung extraordinary rendition niya. Kung talagang objective yung ICC, sigurado yan, 100%. Kasi siya, in the first place, mali na yung pagkakakuha niya. Yeah. So, kung objective. But like I said, may pakiramdam ako nga, kasi nga, why would they open their doors in the first place kung alam nila it's a high profile case and it was before the elections in the Philippines. Diba? Yun yung ano dyan eh. Kailangan natin ma-realize. So, manghilak mo no? Mingaw naman, May. Ano pag-usapan ni tatay na about politics? Meron naman, midterms, paulit-ulit lang. Tapos kung ano lang yung mga posibleng mga tatakbo sa 2028, sinasabi ko si Martin, interested. Kasi may 0.7% ka, di ba? From 0.6, so nagka-interest na yun. Mabuya ka, putangin ka. Ngayon, trending ngayon sa Manila yung mga anak ng mga contractor, congressman na malungkot sa anong komento nyo dito? Hindi, ganito yan. Ngayon, lumalabas na kasi mas mulat na yung tao eh. Yung Pilipino, alam na natin na hindi naman kailangan talaga sabihin mo na mahirap ako, ganun-ganun. Pero tama naman yung nagsisirculate ngayon. And noon ko pa sinasabi to yung may podcast na hindi mo kailangan utuin yung mga tao na hindi ka mayaman. Pero huwag ka lang masyadong magyabang dyan kasi maraming naghihirap at nagugutom. At saka hindi ka nagiging magandang ehemplo sa mga tao na gusto rin pumasok sa politika, sa mga bata, sa mga tao na nasa palibot nyo. Pag ganun yung pinapakita nyo, diba? Everyone will become greedy. So pag pinawi, simple ka lang, sige, mayaman itago mo lang kasi nandyan ka sa publiko. You have to be a good example to society. So yun lang yung tingin ko dyan. Mabuti yan, nagtuturoan na sila ngayon. Kasi kadalasan mga congressman, mga oligarko din yan. So mga congressman, sa mga lugar nila, yan yung mga malalaking lupain, monopolize yung mga negosyo, mga mall, mga grocery. Sila may tagiyaan na. So, kaya nagtuturoan na yan ngayon na yan. Lumalabas din ngayon madalas yung pangalan ng Kagad. Hindi pa siya yung appropriate. Kasi ang Committee on Appropriations, siya yung nag-allocate or hindi naman siya, but it can influence the allocation of the budget or the resources of the government. Hindi kailangan na siyang lumabas sa public para paliwanag itong mga nangyayari. Hindi, yung tanong kung nasa na ba yun si Talpico. Yun ang tanong, nasan ba siya ngayon? Siguro, yan ang unang tatamaan. Kasi kung actually, kailangan natin balikan pa. Kung pinag-uusapan natin yung flood control projects, ngayon lang yun lumabas. Pero for the past 3 years, ang ginawa ng administrasyon, kaya wala rin tayong infrastruktura, kung meron man, ibarat, naging ghost projects na flood control, nagkakagulo na sila ngayon, nagtuturuan na. So maganda yan.
Pero tandaan natin, anong ginawa nila sa pera pagkapasok? Sige, pasok ka doon. Yung zinto na binenta, yung PhilHealth. Di ba? Kailangan pa nila sumagot sa Korte Suprema at lagi namang napopospon at namumove. Ngayon, nandito lang tayo sa flood control projects kasi nagiging platform din for, I think, aspiring politicians that will run for the 2028 elections. But, dapat lahatin natin yun. Hindi lang yung flood control projects. Nakita natin lahat nung eleksyon kung paano ginamit nila yung ayuda for as indirect vote buying na yung mga politiko mismo nandun talaga sa court along with DSWD nag-distribute ng pera ng taong bayan. Mayor, kahit pala si tatay ka na, ano pa namin pinili? Oo. Ako ganyan lang yan, naagad mo. Mayor, nasa siya ng Hindi siya kabalo. Pero makatulog siya, Mayor. Kasi yung executive ko, Mayor. Balik mo kasi sabi ko ako ni Mayor Isari. Marami kayong, meron kayong master plan sa master plan on Yes. Mahulog ba yung Yes. Ganito yan, historically, hindi lang naman Davao talaga. Ang unitary system of government talaga ng Pilipinas, may exploit talaga sa mga capital-centric na mga politicians. So hindi lang yan Davao, Mindanao, other parts of Visayas, probinsya. So ang gusto kasi ng mga oligarchs, they want to centralize everything, power and influence. Pati na rin yung where money is allocated around the country. So, pag ganun lagi yung sistema ng politika natin, this is not only Davao. Meron yan, master plan, we are working with JICA para sa pero pag masyadong centralized yung gobyerno mo, hindi talaga yan mapupunta doon sa mga probinsya. Kasi noon pa yan na sistema ng mga Espanyol. Diba? Pag natin ng Espanyol, andun yung may prinsipalya, may mga Mayor, ulan na siya, may handang ako. gobernadorcillo, tapos i-assign nila. System of patronage yan. Okay? So, ngayon, pinasa sa Amerikano, ito yung magandang, pag-take over ng Amerikano, sabi ng Amerikano, ito yung magandang sistema na mas madali makontrol yung bansa. Pero, May ano siya, may chicken draw. nagbabago yung panahon eh. So nagbabago yung panahon, lumalaki yung population and the people become, more educated. Nag-iiba talaga. So sentiments will arise. Ganun talaga yan. So before, sa Mindanao, tayo, hindi tayo masyadong sensitive towards, budget allocation, but dumadami tayo, nagkakaanak tayo. Siyempre, mas gusto rin natin na maganda yung not really for Mindanao only but for the entire Philippines, maganda yung allocation ng resources. The taxpayers. So, okay, babalikan ko. Just to close the question. Yung flood mitigation programs, meron kami yan. DOTR for the bus system, we can implement it. Ready ang Davao City for anything. When it comes to implementation, however, ang problema, the local budget will not be enough for these kinds of investments. Kailangan ang national talaga mag-invest ng ganun kalalaking proyekto. Last question daw dahil Mayor, magagaling na tayo, may special handaan. Saka lang. Meron lang po, Mayor. Sige na, magtanong lang na. May tanong ba? May tanong pa siya. Can I ask one question? Saglit lang po. Ano na lang po, Mayor? Mensahe po sa September 23 sa mga kababayan natin Pilipino na pupunta dito sa Dahig para supportan si PRD. Sige. That is my question. Hindi ko naman kayo iniimbita pero kung pupunta kayo, sasamahan ko rin kayo dito kasi ginagawa nyo to para sa tatay ko eh. So, kung marami-rami tayo, di mas masaya. Yeah. Di ba? So, i-question ka lang yan kay Abante. Any comment dun sa sinabi ni Abante about your comment na PR stunt lang tapos eventually your brother na sumagot din? hindi ko alam kung bakit siya sumagot, hindi ko naman siya kausap. Tapos natalo man siya. Kaibigan niya lang yung Comelec. Yung tao na yun. Ba't ako makikinig sa kanya?
Anyway, sinagot siya ng kapatid ko, transparent naman yung DPWH at yung kapatid ko kung gusto talaga nilang tingnan. Wala kaming problema dyan. Kayo yung may problema, tingnan yung mga sarili nyo. Ulul. Sure lang, puso lang, Mayor. What is your last from European media? What is your good advice to the Filipino people around the world that's coming here for September during the presentation of legal case of the former President Duterte? We just have to remain optimistic and prayers are very powerful. Just be here. The family and my father is very thankful for all that you've shown and all the efforts that you're doing to bring him home. So, Kalois, Ginoo, basig, makaulit yun akong amakan. Yes! Yes! Excited! Tungod ninyo sa Yes! Every day na, siya pagkaon, dari karon special birthday. Nagluto siya kay kabalo siya kang maabot ko. Yeah. Share siya kamay nga blessing. Yeah, kain na po tayo. Mag-class picture! Eh, maulan na. Class picture! Picture. Picture, ano na? Ganyang picture sa picture. Picture sa mga first timer. First timer. Ay, sa picture. Pila po dito, pila. Ning, ning, ning! Carla! Maayo man! Sana ko pwede po pwesto para hindi ko siya maharangan. Pwede dito? Pwede ako dito, ma'am. Okay. Ning, picture po ko, Ning, Vic! Ning! Oo. Pwede ako dito, ma'am. Oh, sige po, sige po. Maglinya pa po. Kaibigan, kamusta kaibigan? Line up na, line up! Pila lang po! Sabay-sabay! si Sir Bastien. Madam, dito nga ako. Pipicturean lang ako. Naalangan na yung... Thank you so much, guys. Kailangan pong mag-end ang live ngayon. Ang live interview kay Mayor Baste Duterte dahil po in few minutes ay uulan po. At ang ating mga taong bayan na galing sa iba't ibang part ng mundo ay gusto magkaroon ng short na paunayam at magkapagpa-picture kay Mayor Baste Duterte. Maraming salamat din po at pinaunlakan po tayo ni Mayor Baste Duterte dito sa Duterte Street after ng kanyang pagdalaw sa kanyang ama. Yun lang po at nagpapasalamat po kami. God bless you, Philippines. Mabuhay. Isuyo mo sa Lain ba to? Ay, bilak manggod. Haba sila. Kaya nga eh. Magpa-picture kami. O niya. Hindi pila ako. Ayun ang pila sa dulo, ma'am. Yan na nga. Galing ako doon. Pinauna ko lang kasi mga baguhan. Sa huli ka na. Marty, nakaibayo niya. Yung mga Ay, na talaga. Mayor, nakipayo, Mayor. Bahala mabasa ko. Basta ikaw, di mabasa. Ano man basa? Nanlong? Musta sir? Oy, guys. Tingnan guys, wait lang guys ha. Sobrang lakas ng ulan. Sa atin po, meron pong
ng birthday si Ma'am May. Siya po ang nagdala ng pagkain. Siya po ang sponsor ngayon. Ayan, makikita po natin. Si Ma'am May po ay taga Spain. Na asawa po niya ay isang abogado. Ayan. Okay. Tutulong ho tayo na ilalapit ko to sa'yo, Mama. Boss, ha? Okay. 1, 2, 3. Byron! Grabe, sobrang lakas ng ulan guys, umulan na. Nasaan na yung nagpapakuha ng picture? Kaninong camera to? Kaninong camera to? Ano, nalimutan ko yung may-ari ng camera. Mayor, nandito pa yung mayor para niyo. Ano, ayun, may taon ulan na! Ulan naman to. Brad! Guys, umulan na guys, grabe. Wala na yung mag-picture na kayo. Asa na tayo, Brad? Wala kang tayo, guys. Wala na, kaya wala na. Ulan na guys, tama na. Okay, sunod. Ulan na tayo. Sir. Picture na lang, ma'am. Picture na lang, ma'am. Picture na lang. Eto, eto! Grabe, kusog na kayo ulan. Wala ka guys, grabe ka. Kusog na sa ulan. Wala na, kusog na kayong ulan. Kusog na kayong ulan, sir. Yun na, sir, kusog na kayong ulan, guys, oh. Grabe rin yung ulan siya. Grabe, lakas ng ulan, guys, oh. Sobrang lakas na ng ulan. Grabe. Grabe si Sir Basti guys, grabe lakas na ng ulan.